Good morning po sa inyo ulit mga kapatids. Ito, solar para sa bayan. Abay, akalain nyo ho, buhay pa sa Securities and Exchange Commission. Oh. Sabi ni, ito, teka. So ito, courtesy by Jarrett, Coach Jarrett, nakuha ko sa live niya, in-screenshot ko. November 4, 2024. Kasi merong video, yung press conference nito ni Leviste, na may nagtanong doon na reporter, mahina yung audio lang nung nagtanong. Mahina yung audio lang ha, yung mic niya mahina, hindi utak ha. Nabanggit niya na sa Securities and Exchange Commission 2024, meron pa kayong sinasubmit na GIS. At ito po yun, yung General Information Sheet. Ito po yung isinusumiti ng mga listed corporations sa kanila, yung na mga aktibo. So, kung nagsasubmit sila nitong GIS, at ito po yung aking nakalkal din. Ayan yung mga submission nila ng GIS. Taon-taon yan. Kailan lang silang pumalya? Wala sila hanggang sa kasalukuyan. Ang pinakahuli nila yung 2024. So 2025 wala pa silang naisasubmit. Tapos nagsasubmit din sila ng financial statement. ng FS. December 31, 2024 din yung huling submission nila ay na-receive noong July 15, 2025. Diba? So, ibig sabihin po nito, buhay pa sa SEC yung kanilang korporasyon ng solar para sa bayan. Ang solar para sa bayan, ito yung sabi niya nalugi siya ng 110 million pesos dahil sa mga ginastos niya na sabi niya with all honesty na sinimulan niyang kanyang puhunanan kasi nga nag-a-apply siya ng prangkisa. And then 2019 nabigyan siya ng prangkisa. Di ba? Kaya lang hindi nakapag-operate yan. Hindi na ako nakabili ng dokumento ng mga yan kasi kada isa po yung nakita niyong number na yan. Kada isa niyan, regardless of the numbers, kung ilang pages, ito po yung bayad, 1,252 and 23 cents. Now, pero sapat na po ito para sa akin kasi naiintindihan ko to. Ako ang nagsusumite, ako ang sumusulat, nagtatype dati ng GIS namin ng church at saka yung financial statement. Ako nag-aayos niyan dati. Mula sa registration, pati sa mga submission nito. Kaya very much familiar ako rito. Kaya masasabi ko talagang buhay pa. Ang tanong ngayon, nagsinungaling ba si Leandro Leviste na sinabi niya na ito wala na? Diba? Ito, sabi niya rito sa artikulo na to, base sa interview niya, the company, I think, sa palagay ko, was also publicly already reported to be no longer operational. So, ibig sabihin, dito po sa kanilang mga submission sa GIS nila, ini-inform nila ang GIS naman kasi kokopyahin mo lang naman yung yung previous submission ninyo. Pero dito sa financial statement, diyan yung ilalagay na wala na kayong income, na hindi kayo nag-ooperate. Sabi niya rito, and gusto ko lang din pong ipaalala, ang binanggit niya po, hindi po sinabi ni Leviste na itong solar para sa bayan na may prangkisa ay sinarado niya na. Vloggers lang yata ang nagsabing sinarado niya na yon. Ako nga sinasabi ko, noong nabigyan ng prangkisa ng 2019, required sila base sa franchise na magbigay ng IRR ang Department of Energy sa pangunguna ni dating Secretary Cusi ng panahon ni Duterte, pero hindi nila ginawa. Kaya pagdating ng 2021, automatically nakansela na yung prangkisa. Pero hindi po nangangahulugan na nawala ang prangkisa, wala na rin yung kumpanya. Hindi po yun ganon. Katulad ng ABS-CBN na hindi na-aprobahan ng renewal nila ng franchise. Nawala lang yung kanilang franchise, yung frequency, pero hindi po nawala yung kumpanya, yung ABS-CBN Corporation. Di ba? Hindi nawala yun. Existing pa rin yun. So, ganun din po ito. Buhay pa rin ito. Kaya lang, again, sinasabi niya nga, no longer operational. Hindi nga nakapag-operate ito Ito po yung dahilan, mga kapatids, kung bakit
kung bakit sila po ay buhay pa. Okay, nandito po yung dahilan. Hindi ko may zoom. Okay, sabi rito, sa section 177, ang sinasabi kasi dito ay bawat korporasyon, domestic or foreign, sabi, doing business in the Philippines shall submit to SEC annual financial statements and GIS. Sabi. And then, dito naman po sa section 21, ang sabi, of the RCC provides that if a corporation does not formally organize and commence its business within 5 years from the date of its incorporation, its certificate of incorporation shall be deemed revoked as of the day following the end of the 5-year period. So ibig sabihin, yung kumpanya na sabi natin hindi na nagpa-function, diba? Pero buhay pa yung kumpanya. So kailangan po diyan sa loob ng 5 taong yan, nagko-comply kayo. Kasi kapag hindi nag-comply, makalipas po yung 5 taong palugit para mag-comply sa pagsasubmit ng GIS at ng FS, yung financial statement taon-taon, mapapaso na yon pagkatapos po ng 5-year period. So noong 2023 nagbigay sila ng ng mga amnesty para yung ilang libo diyan na mga kumpanya na nakalista na for final cancellation or revocation ng kanilang registration, mabigyan pa ng chance na maging active uli sila, maging compliant uli. So yan po yung dahilan kung bakit nagsasubmit pa ang Solar para sa Bayan Corporation or SPBC. Okay? Pero hindi po ito nakakapangontrata. Sabi nga ni Leviste, meron silang nakuha na yung project, sana, ang problema hindi sila binigyan ng permit. Tapos, required rin sila ng batas, mismong yung kontrata. Andito ata yun Ay, wala. Required sila roon sa kanyang franchise na 2 years dapat mula 2019 na magkaroon ng prangkisa, 2 years continuously sila operate. Kaya lang ang sabi rin ng kanyang prangkisa, bago makapag-operate itong kumpanya na to, kinakailangan mo ng merong IRR na manggagaling sa Department of Energy na hindi po ginawa nila Cusi nung panahon ni Duterte since 2019 hanggang 2021 automatic po napaso na dahil hindi sila nakapag-operate. Kasi nga, yung magbibigay buhay sa kanila, kumbaga magbibigay go signal sa kanila na IRR, hindi po binigay sa kanila. Sa panangyari dyan, itong Solar para sa Bayan, kinasuhan ito ng mga kooperatiba, ng mga electricity cooperatives. Yan, kinasuhan yan. Kasi nga karibal nila yan ayaw nila ng karibal. Ang target market nito na siserbisyuhan ng Solar para sa Bayan, yung mga liblib, yung mga hindi po talagang solido na nasiserbisyuhan para magkaroon ng electrification. Yun ang target market ng Solar para sa Bayan. Kaya lang, kasalanan ng gobyerno ni Duterte, ni former DOE Secretary Cusi, na hindi nila binigay ang IRR, kaya hindi nakapagsimula. At ito naman po, hindi naman ito ang na-penalized. Ang na-penalized ay yung holdings, yung Solar para sa Bayan holdings, at yung nagmamanage, yung holdings, nagmamanage yan ng mga shares of stocks ni Leviste. Tapos yung SPNEC na binenta niya sa Meralco. Yun ang paparusahan diyan. Yun ang dapat na patawan ng 24 billion, hindi yung holdings. Kasi hindi naman papatakbo ng kumpanya yun Pero going back dito, kaya po buhay pa. Kung makita nyo rin na kinontent ni Coach Jared na na parang nagsisinungaling si Leviste na sinabi niya na hindi na ito nag-ooperate matagal na. Totoo po 'yon. Kasi po, tingnan nyo sabi nga rito, ang binanggit ko sa inyo kanina, yan na kailangan nagsasubmit, compliant pa rin, sabi diyan. In the Philippines, corporation remains legal entity until it is formally dissolved or its certificate of incorporation is revoked by SEC. Diba? So tuloy pa rin kahit na nawalan ng registration. Even if it has ceased actual business operations.
Corporations are required to submit annual reportorial documents such as GIS and annual financial statements if they are still registered with the SEC. And then failure to file daw ng mga report na yan ay magiging parusa revocation. Now, so even if SPBC is not operating commercially, it may still be legally required to file GIS so it does not lose its corporate status and to comply with the revised corporation code, yung RCC binanggit ko kanina. Oh. So ibig sabihin, may possibility na ito ay pwedeng buhayin uli ni Leviste bilang kapalit ng kanyang nabentang SPNEC, di ba? Pinanatili niya pinanatili niya ang existence nito sa SEC by means of submitting GIS and financial statement. Eh wala namang isusulat doon eh. Ilalagay mo lang doon 00. Tapos ang makikita doon sa GIS kung magkano yung equity nyo. Yun lang. O yung kinita ninyo sa financial statement, wala kang lalagay ron kasi wala. Ito pa. Cessation of ops or automatic dissolution. Leviste stated that the company is actually defunct and no longer operating. So, hindi po nangangahulugan, hindi po niyan katumbas na officially sarado na yung kumpanya. Hindi po. Okay? Wala lang operation yan. Bangkarote lang yan, kumbaga. Kasi nga walang kinikita. Sabi dito, franchise was effectively superseded or rendered moot by law passed in 2022. Kasi nga 'di ba nagkaroon ng bagong batas na nagsasabi na yung katulad nung sa SPBC, yung Solar para sa Bayan Corporation niya ay yung mga kaganyang klaseng negosyo, so, para ma-promote yung maraming investor na gustong mag-venture sa pagsiservisyo sa mga liblib na lugar, dumami. Kaya hindi na daw kailangan ng prangkisa kasi hindi na nila tinuturing na yan ay limited resources ng bansa. Hindi naman talaga pwedeng maging limited resources ang araw. Di ba? Hindi naman yun. Oh, yun po yung sinasabi rito. Now, for SEC purposes, unless corporation goes through formal dissolution process such as submitting articles of this dissolution and settling liabilities, it remains a registered corporation. The SEC still expects annual compliance, including the GIS, from all active and non-operating corporations that are not dissolved. Kasi kailangan ma-dissolve talaga eh. Legally, para to make it official. Diba? Why GIS matters on non-operating corporations? Diba? Ayan yung paliwanag dyan. Sabi ito, this is required even if company is inactive. So the SEC's corporate registry stay current, and so there are clear official records in case of legal inquiries or regulatory reviews. And if a company simply stop doing business but never notify the SEC of dissolution or revoke its charter, it is still continues to be obligated to file reportorial requirements like GIS each year. Okay? So yun po, maliwanag yun kung bakit buhay pa yan at bakit nagsasubmit pa sila ng required na mga dokumento yan sa SEC.